speedily. Amen. And tonight we'll talk about the renewing of our mind. So the Bible says in Romans chapter 12, verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ayaw ka mo pagpahiuyo nining panahon na sa kalibutan, kundi usbahin noon ninyo ang inyong kaugalingon pinagi sa pag-o sa inyong salabutan. Now, this portion sa scripture and Romans chapter 12 verse 2, sometimes malimutan nato yung phrase na renewing of your mind. How important is this? Ato na matuki. Now, when we say mind, this is a faculty, kung sa dinig a store, taas ang knowledge, o itawag ni brain. Nganong naatay mga pagtuo din sa Bible College, gusto na ito atong mga brains maging aktibo sa pag-dissect, pag-analyze, especially for correct interpretation. Now, we have learned before na importante piniyari ang paggamit sa utok. That's why naatay critical analysis. So, hindi lang ta basta-basta na nagawat, kundi ato gina-examine, gina-investigate, o gina-research ta. So, God wants us to be like these Roman brethren, di-addressa ni Apostle Paul sa Romans chapter 12, na we need to use our brains. Kaya ang atong mga utok, muna gitawag na spiritual battleground. Actually, we're not fighting Satan na makita nato na sa loob o naadaan sa atong huna-huna na warning sign. Like sa roads na makita nato, dagang mga warning signs na makaingon tao I must detour. Dead end. Ahead, bantay ta kay prone sa landslide or accident prone area. In fact, every day, we are having this struggle na po sa atong pangunahuna. Now, dako niya sa ka-factor is because kita mismo ang naay decision ini. Our bodies, they are just following the signals yung ihatag sa atong brains. So, kung sa gidigtaan na, musunod po ng lawas. Ganun din na-feel na itong atong pangunahuna sa pulong sa Diyos. Sa may mga David, thy word have I hid in my heart, that I might not sin against God. It's because the Bible says, foolishness is the heart of the young. Sa child na foolishness. Di mo natutuan ng mga bata sa binugo kailangan na daan na built-in, planted na daan. Mabitaw na ang ilahang imagination, wala po yung limitation. So how can we counter this? Kita naman na naana sa saktong mga edad. It is by disciplining it. Put your bodies into subjection. And how? How? Paano? Mag-start din sa atong panguto. The Bible says, by renewing of your mind. Baguha imong pangunahuna. So, isa magbago. Actually, ang Diyos mauna siya ang lumago. But we, people na nag-iya sa atong mga utok, kung isi na nag-iya, hindi kita mo nag-create ani, pero sa kita ang may control, depende kung saan atong ginasala. Kung gina-filter nato tato like computers, so mabutang mo uban sa recycle bin or na yung mga spam. Pero kita naman, every time nato madunggan ang mga utang using our five senses, kung sa tumakitaan, aso atong touch, smell, nag-register sa atong utok. So, dili tanan atong sulod sa atong utok, atong ginabuhat. Atong mga brains mo na siya nag-process. So,
So, is it logical, reasonable, valid, healthy? Kung sa spiritual naman, is it scriptural? It is beneficial. So, after nato na siyang process, filter, kung saan atong gusto ipatuman, mo nang himuon sa atong lawas. Muling importante diya atong mga minds. This is the answer also why we have sermons in our churches. Why we are conducting this Bible college ng mga classes. It's because gusto atong mga minds ma-fill with God's instruction. Because we want ng atong output, dili bitaw yung sa Proverbs 3:5 to 6. Ngayon sa pulong sa Ginoo, do not lean on your understanding. Ngayon we see leaning on understanding, kana sabi kanta sa atong instinct ba na tama man siguro niyo. You know, when God created us, God built in a morality. People who are not going to church, we cannot say that they are not good. Because they know what is right from wrong. Pero what is the advantage of the people of the book? Now, I'm not really referring to the Jews, we are referring to the Christians. Because we are basing our practices, actions, through the Word, the Scripture, the Bible. So, atong ginapaminawan ang pulong sa Ginoo, and this Word of God serves as our guide. Muna the Bible is the compass kung naka dito sa forest, hindi ka mawala. Now, our minds, yung sa Bible, you must be renewing. Kung atong minds full of filthiness, full of violence, full of jealousy, we must allow the Word of God na mauna siya mahalin. Kung full of hatred. Now, our brains has the emotions, but it can feed our emotion. Vice versa. Makasupport ni Matalusa. Mabitaw na we worship the Lord in spirit and in truth. In truth. Kasi kung atong ituhan biblical, suportahan sa ating emotion, that's good. Pero kung mali naman ang atong doctrines or teachings, suportahan sa emotion, then mamali po ang atong output. As we have learned in our lessons, nga some people make to believe sa lie ilang gibuhat. Ilang ang gibuhat na bata, ilang ituuhan. Ang problema, magkita na siya sa outcome. Why? Because in the Bible, it says here, and be not conformed to the world, but be transformed. There are two things makita nato din. If you renew your mind, you will not conform to this world. Ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw ka mo pagpahiyo ni panahon na. How? By renewing of your mind or daily. Nga nung dinita mo sabay sa anos, there are kinds of fishes na dili sila mag-go along with the tide. They go against the current. Kung sa'yo kayo mong tayo pag-restoranon, sabay ng pulit sa tren. Pero yung mag-restoranon, dili sila mo sabay is because they know what is the truth. So, they will not conform. Di sa payo yun. Parang sabay-sabay na lang. Kung nasa niya ang tanong na pabor na ito, daghan. Sabay na lang tayo, walang walay gugot. Pero mga Kristohanon, gagamit kita sa atong pagbuto. Amen? We are basing our practices, our actions on the truth, God's Word. So this is the result. By renewing our minds, we will not conform to the world. The second one, the scripture says here, and be not conformed, but be ye transformed. Kung saan pa sa transformed? Ingon sa Biblia, kung dili, ospa hinuon ninyo ang inyong kaugalingon. Now, when we say transformation, of course, it is God. Maugini siya nag-ausap nato. Pero when the Bible says, usba ang inyong kaugalingon, kailangan po nato mo cooperate. Pero masabot na yapon tayo kaugalingon ang decision. Nga atong boses paminawan,
dili boses sa atong kaugalingon o boses sa kalibutan. Kundi boses sa Dios. So ikaw ang ako makausap. Ikaw ang mag-decide. Purpose sa kong din na ito ang kamaguhan. So dili lang passive. Conform but be transformed. That is active. So instead na kita pahiyo yun, usap mo na ito. Na may pagkristuhanan, di ang oo yun, pero di mong pulposap. At di mong pulposap nila, pero sa ka, wala ha. Ano naging ko? Ulit mga natawa ko sa makita ko sa Facebook, itong post nga atong tagko, yung edit. Kuya ni mga edit ko. Baby pa kayo, nagway, tiguang na. Example na siya sa mga kristuhanon. Nawag ilibog noon, uyin-uyin na lang. Pero they never grow. Ngayon naman, because they are not willing to be transformed. Now, the word transformation, manayong sa Bible, metamorphosis. Kanang ugly cocoon that will turn eventually into a beautiful butterfly. Manayong sa Bible, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, all things are become new. So, ibago ka sa Diyos. That is transformation. Change for the better. So, kung ibago ka sa Ginoo, ibago ka for the better, not for the worse. Mabitaw na yung na may mga Kristohanon dito, kaya wakil kawaguhan is because we don't allow God and His Word to transform them. Naaya po sila ang last say, ang final say. Ang decision nila, kung dili nila i-renew ilang muna-muna. Dili nila magsugod kaya sa itong pamutok. Masisigit at paminaw sa pulong sino nagbasa, meditate, naglantan ng mga seminars, mga Bible, conferences. Pero hindi na ito, kita mismo, uusap, pinahagis ito Panginoon, then nothing happens. Wala yung itamo. You know, the end result of this, yung sa Bible, on the sight of God, yung sa pulong sa Ginoo, aron inyong masuta kung unsa ang maayo o hinampunon o hingpit na kabubutan sa Diyos. Now, wala kang payo yun sa kalibutan, di ba kung mo panguna-una, mauling na, kaya ito, pagbago si mga ulingon, huwag ang samputanan niya ini na aday itawag na acceptable and perfect will of God na may tabo si mong kinabuhi. So, kung saan may tabo? The Bible says, the step of the good man are ordered by the Lord. Balik na ito sa Proverbs 3:5-6. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy paths. So, naasa'y destination na klaro. So, ang Kristohanon, yung sa pulong si Ginoo, nagigay siya, gitawag na pleasing. Kapag kinabuhi, ito ba nga si Ginoo? That ye may prove what is the good, acceptable, and perfect will of God. Not your will, but God's will na masunod. Mabitaw na kita natin confidence na what we are doing nata sa right track because we are basing our understanding on the Word, on what God says. So, ang atong panguna-una, ibag po nato in alignment sa will sa Diyos. Kaya kung hindi niya siya in accordance to the will of God or to His Word, then it will not be acceptable, good, and perfect will. So, kaingon ka, this is the will of God in my life. Lord, I am here Sunday morning because I have made a choice. You see, kasi na nasimbata niya, wala pa ta, hubot mo na, is Ginoo, nakapag-inig. Hubot mo, wala ka nagpakuyo sa kalibutan. Manahay mo na kalingawan sa iyong community, ba? Ipagkuhin mo kung mo. So, decision making na, kung gamot sa iyong pangunaw na. So, every day, natin mas
butang, hibuan ko, magtabak ko sa matagos? Yes. So, you are keeping your composure. Dili nga kita Kristohanon, pero mura alanganin ta sa tanan itong ginagawa. So, para kita alanganin, pag ato ni meditate about the Word of God, ponder, then makita nato nga this is the truth. This is what God wants me to do. Pag ma-fix na yung mind, then you are ready to do it. Mabitaw may saying ta, my heart is fixed, my mind is made up. Okay? Pero sa hindi na makaingon nga my mind is made up, we will make a decision. Sometimes we are waiting for others to make decision for us. May nagkauban sa balay, kung di mo sa believer, kasi magpaabot pa ka sa inyo nila na mulay sa ta. Mulay ko ta. Isang sipa. So you must have your own decision. In case you are settled. You are settled. So you must renew your mind. Kaya din tanan magsuko. In the judgment seat of Christ, sa panahon sa rewarding, dili na ta maka-ingon nga tungod mo ni niya, sabay-sabay ang tungod ko. Nakakawin mo ba ko na? Huwag ka pa yung itawag ko nga relasyon sa Diyos. Hindi ko ka makaingon sa imong lingon nga wala mabot ko nila ni Didasin May. Makadumog ka. So nakakawin pa ko na. Malingon sa Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. And the Bible says also, how can we hear without the preacher? So, papasabot na yung magwagi, na yung minaw, kung naay, o act. So, sa akong kinabuhi diyan, importante ang pagbago sa una. So, kung naabatay mga panggawi na wala pang result, just examine it from the scripture and renew your mind. Kasi, pag natin mga prinsipyo sa atong kinabuhi, hindi natin mabitaw-bitawan. Nag-ipanindigan natin o maski wala na sa sapulong sa hindi mo siya. I tell you. Huwag kinakausapan. Pero kung ano gawin itong pangutong natin sa logical, reasonable, biblical, ng mga butang, we must conform to that. Ang mga kasawa, they have personality, right? What if kung nag-isa may sarili po sa prinsipyo, they be upbringing, they lahi po sa lahi po ng vision. Ang isa naman, they upbringing prinsipyo niya. How can you reconcile? How can you walk in perfect harmony? Buhat niyo po ng sitino. Both of you should conform to the Word. Both of you must renew your mind. So pagbuhat ko ninyo na, makita din mo sa itawag na usa nga pamuna-una. Kaya naman, adto mo sa absolute truth, the Word of God. Muna siya importante. Muna siya importante. So how can the two work together except we agree? Pero kung nag-agree mo tanan sa Word of God, wala kayong worry. Sa iyang bitawag, kaugalingon, niya mga decision, sa iyang kaugalingon temperament. Kaya naman, you are trusting on him or her. Nga buhaton niya ang tama because he has or she has discernment. Ang usay problema mo nato din niya, ang issue of trust. Wala talagang salit sa atong isip ng totoo o kauban sa pamilya na may sarili siya na pamuna-muna. Nga sarili nato na siya mismo makasagot. Siya mismo buhat tama. Kaya mas maayo mo na iyang kaugalingon na panahon. Para kung himuon niya mga utang, klaro siya pauna, tama yung iba. Kaysa nagpaabot siya na makita mo, hula-hula para niya. No? So, we must renew our mind. So, napapahintay itawag na lapit sa itong kinabuhi na lisod na ito, biya-biyaan. Vices ba na siya? O maski sa ato na lang, galingon nga pagpangalagan nga
tayo kulang. Kulang-kulang pag kita. Pero niya ay ang the best anak. Kanang personal na to na observation, personal na decision. Na makainong kita, Lord, this is your will. Salamat Ginoo sa iyong mga pulong. Mamitaw na iyong ni Pablo sa verse 1, I beseech, or I beg you, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice. Present your bodies. You see? Even sa ritawag na ito, paghalad sa atong kaugalingon, buluntan iyo na siya. Bunga na sa atong kaugalingon na pagsabot sa pulong sa Diyos, atong nasabtan ngayon. We were enlightened. Alahi mong na ka na nagalihok ka, tungod kay klaro ang mga butang. Kaysa na nasunod-sunod lang ta, ngawa ta kabalo kung nanong ginabuhat na ito. So kita mga students of the Bible, hayaan nato na mga butang. Mabasig yun, maangklag yun siya ng mga pulo. Kaya nindot yun buhaton ng mga butang. We can do what is good, acceptable, and perfect will of God. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for reminding us nga ang tanan di ay magbigan sa aming pamrona when it comes to decision making. Kung wala tayo laing pasulod, hindi kami lang po. Help us, dear Lord, nga among mag-refer kanunay si mong pulo. Tama ba ang ginagawa? Kini ba biblical? Kini ba may moral? Kini ba ethical? We pray, dear Lord, nga among mga actions no conform yun sa imong will. Kaya among yun nga desire ikaw din malipay sa among ginagawa. Only one life soon pass, but only what's done for Christ will last. We only one life. And Lord, help us to live wisely. Na kining borrowed life namo, Lord, mahimo namo the best para sa imo kamiyan. Help us to know your will so that we can do your will in our lives. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Salamat sa pagdasig, Pastor Kate, Bugador, sa mga insight. Are you blessed? Amen? Ganitong ginatatamuton para sa kamayaan sa Pinoon. Amen.